Ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ang isang paraan ng styrofoam cutting. Kinuha ko ang 14 inches ng lapad ng styrofoam na ito. Yan ang magiging sukat ng unang letra na ikakat ko. At ngayon nga ay panoorin ninyo kung paano ko i-layout yung pangalan na ikakat ko. Yan ay pangalan ng 1-year-old na bata na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, October 11, 2023. Ang paggagawa ko nito, pagkakat, paglalagay ng glue liquid, paglalagay ng glitters ay tinapos ko sa loob lamang ng 1 oras at kalahati. Matagal pa yung oras na yun para sa akin. Wala nga lang akong choice sapagkat kailangan na ito kinabukasan. Nabagalan ako sa paggagawa sapagkat malabo na yung aking mata sa mga ganitong oras ng aking pagtatrabaho. At ito na nga, tinanggal ko na yung isang bahagi ng styrofoam upang hindi na ito makasagabal dun sa aking ikakat na pangalan. Sa mga ganitong pagkakat ng styrofoam, unahing ikat yung mga nasa top part ng pangalan. At kapag nakat na yung mga yan sa bahagi ng taas, madali nang mahahawakan ng styrofoam, madali na itong igalaw or madali na itong iikot, lalong-lalo na sa pagbubutas ng mga letra. Habang nagkakat, gaanan lang ang pagkakahawak sa styrofoam. Sa pagkakat, laging nakahawak ang kaliwang kamay sa kaliwang bahagi ng letra or doon sa parting itaas. Sa pamamagitan nito ay madaling igalaw ng kaliwang kamay ang styrofoam. At madali na ring maiayon ang galaw ng cutter habang nagkakat sa mga dadaanan nito. Sa mga ganitong pagkakat ng styrofoam, pwede kayong mag-adjust ng sukat. Kahit mayroon na siyang layout, kapag napansin ninyong may makapal o manipis doon sa parte ng letra, maaari kayong magbawas or magdagdag ng sukat. Yan ay isang pamamaraan o technique ng pagkakat. Dahil may mga pagkakataon talaga na mapapansin mo na mayroong napanipis at napakapal doon sa pagkaka-layout ng letra. Sapagkat matagal ko na rin naman itong ginagawa, para sa akin, ang pagli-layout ay isang paraan lang talaga para makuha ko yung taas, lapad or laki ng isang letra. Kapag ganitong kabit-kabit talaga ang letra na ikakat, hindi may iwasang gigiwang kikibo ang styrofoam na kinakat. Dahil kapag natatanggal na yung mga malalaking bahagi o yung ibang bahagi dun sa mga kinakat, gumagaan yung styrofoam. At kapag nasa dulong bahagi ka na ng iyong kinakat at ikaw ay naandun sa pinaka maliit na letra, yung mga natapos ng ikat, gumagalaw talaga yun, gumigiwang talaga yun, lalo't wala itong nasasandalan. Parang ganyan yung mga panahong iniwan ka, hindi mo alam kung sino ang iyong sasandalan, hindi mo alam kung saan ka kakapit. Kaya ang gawin mo, hawakan mo lang ng banayad, ayunan mo lang yung panahon at pagkakataon. At matapos na nga nating ikat yung mga top part na bahagi ng letra, ganun din ang mga butas ng letra, yung bottom part naman ng pangalan ang sunod nating ikakat. Gaanan lang ang pagkakahawak sapagkat itong bottom part na ito ay kakaunti na yung mga bahagi na ikakat, mas madali na ito. Ang kaibahan lang sa pagkakat ng bottom part ng letra, hindi pantay ang pagkakalapat ng mga letra dun sa sahig kaya medyo alalay, maselan yung parting ito. At ayan, tapos ko na ngang ikat ang pangalang ito. Ang sunod naman natin gagawin ngayon ay ang paglalagay ng glitters. Sa paglalagay ng glitters, ito naman yung tamang paraan. Lagyan ng papel sa ilalim ang pangalan na lalagyan ng glitters. Ito ay bilang pansalo sa mga glitters na kumakalat at ngayon nga ay hinihipid na ng aking mga daliri yung mga glue na naikalat ko sa mga pangalan. Sa paglalagay ng glitters, kailangan ay dahan-dahan lang, banayad, huwag mamadaliin. Huwag mamadaliin upang maging pantay yung paglalagay ng glitters. Simula sa manipis na pagkakalat hanggang sa ito ay kumapal. At kapag nabudbura na ito ng mga maninipis, balikan uli yung mga naunang nalagyan para malagyan uli ng pangalawa hanggang sa ito ay kumapal. At ayan, medyo tapos na siya, patutuyuin natin siya ng kaunti at mamaya tatanggalin natin yung mga excess niyan, lilinisin natin yung mga panabi niyan. At ito nga, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ibabalik yung mga glitters dun sa ating pinagkunan upang makatipid tayo at hindi masayang yung mga ginamit natin. At ito, tapos ko na nga po ang isang gawain ngayon. Patutuyuin ko na lang siya. Maraming salamat pong muli sa panunood.